Balik po tayo sa mga balita. Bagamat unti-unti nang humupa ang tubig baha matapos sa malakas na mga pag-ulan sa lungsod ng Zamboanga, nag-iwan naman ito ng mga nasawi mula sa 3 sityo. Habang nasa higit sa 17 milyong pisong halaga naman ng pinsala sa agrikultura sa lungsod at sa maging sa Northern Mindanao. Vin Pascua sa balita. 5 tao ang nasawi dahil sa pananalasa ng Southwest Monsoon o habagat sa Zamboanga City. Itong kinumpirma ni Dr. Elmer Apolinario, City Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Zamboanga City sa panayam ng Responde sa radyo. Anya, ang mga biktima ay mula sa 3 sityo sa lungsod. We lost 5 lives. 5 lives Yung sa sityo Papay. Lima. Yung dalawa sa sityo Papaya at sa sityo Anuling. Yung sityo Anuling, we recovered the bodies only this morning, no? Yung mag-anak, mag-ama, yung nanay at saka yung anak niya. So very unfortunate. So we had 5 casualties. We really talaga napakasakit sa mga namin, no? Kasi we tried to work it out, sana walang casualty sana. Paliwanag ng opisyal, maging sila ay nagulat na inabot sila ng bangis ng hanging habagat dahil batay sa advisory na inilabas ng Pag-asa ay sa dulo ng Mindanao mananalasa ang masamang panahon. Anya, mataas din ang volume ng ulan nitong mga nakarang araw sa lungsod kung saan umabot sa mahigit 170 millimeters ang ibinuhos sa isang araw lamang. Lampas ito sa karaniwang buhos ng ulan sa loob ng isang buwan sa lungsod. Dahil dito, 32 sa 78 barangay sa lungsod ang naapektuhan ng flash flood. Well, we did receive some advisories as early as 5 o'clock in the morning. But come lately, sa hapon na dumating yung yellow warning sa atin, nandito na yung ulan. Kaya nga napakalakas yung ulan. I believe sa rainfall volume ng Weather Pag-asa na ni-report sa amin, it was about 170 plus millimeter. So it surpassed yung monthly. Average ng ulan sa isang araw, bumuhos. That's why about 32 barangays out of the 98 barangays were affected by the ITCC. Sa ngayon, Anya, ay unti-unti na rin namang humuhupa ang tubig baha at 16 na lang sa 37 evacuation centers ang nakabukas. Samantala, sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 17,879,687 ang kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura ng habagat sa iba't ibang lugar sa Northern Mindanao at Zamboanga City. Sa datos ng NDRRMC, nasa 73 bahay ang napinsala na nagkakahalaga ng 2,116,000 pesos. Umakyat naman sa 700,000 pesos ang pinsala sa infrastruktura sa Northern Mindanao, Davao at Soxargen. Pumalo din sa mahigit 54,000 na pamilya, nakatumbas ng 265,000 na individual ang apektado ng malakas na ulang dulot ng habagat sa Mindanao. Sa nasabing bilang, 34,883 na pamilya o 174,173 na individual ang mula sa 176 na barangay sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa umiiral na ITCZ at habagat. Nasa 527 na pamilya o 20,359 na individual ang inilikas at pansamantalang nanunuluyan sa 56 na evacuation centers habang nasa 6,000 pamilya naman ang nakikitira sa kanilang mga kaanak. Samantala, umabot naman sa mahigit 27 million pesos ang halaga ng relief assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng flash flood at landslide dulot ng Intertropical Convergence Zone at Southwest Monsoon o habagat sa Visayas at Mindanao Region. Nasa 2.7 billion pesos na halaga na rin ang hawak na relief resources ng ahensya na kinabibilangan ng food at non-food items, gayon din ang standby funds. Then Pascua para sa mata ng Agila, Batatag, Batapang, Batapa. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita,
I-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.